Direct to the point, hindi po katagalan. Pwede kang maging religyoso, pero ang ending mo, pupunta ka pa rin ng hell. Tanong, may mabait ba sa hell? Marami. May mga salbahe ba sa langit? Madami. Parang mali yata yung tanong ha, sasabihin mo. Hindi po kayo nagkakamali ng dinig. May mga salbahe po sa langit. May mga mabait sa hell. How is God unfair of, distribute that kind of treatment sa tao? Walang unfair sa Diyos. Makinig po mabuti, hindi unfair ang Diyos. Binigay niya ang kasagutan o katugunan sa kasalanan ng tao. Pero pinili ng tao ang darkness kaysa sa kaliwanagan. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Mga masama ngayon, makinig pong mabuti, yung mga masama ngayon na kinikilala ng tao, mga masamang tao na sinasabi nila, masama, ganun. Pero huwag niyo kalilimutan, kayo mga judgmental, yung magnanakaw na katabi ni Jesus, doon po sa krus ng Kalbaryo, ay wala po siyang practice ng religion. Knowing that mga Hudyo, grabe ang participation. Or should I say yung iba, pag-ibig sa relihiyon. Subalit, wala po. Nakita lang niya ang kaningningan ng Panginoong Yesus at sinabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sumagot ang Panginoong Yesus, I'm telling you, right now, I will bring you to paradise with me. Mas maganda sa Tagalog eh. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. What a beautiful example of a lost soul that came to know the Lord Jesus without religion. Relegare. Ano yung pinagsasasabi mo, pastor? Anong lagare? Kala naman nyo. Hindi po lagare, relegare. Yan po sa wikang Griego ang ibig sabihin ng religion o religion. Religion means people are trying their best to reach God. Amen? But, sabi ng Bible sa Romans, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat pumaltos, lahat pumalya sa standard ng Panginoon. Kaya nga po yung anak na niya ang nagkatawang tao. Hypostatic union sa kanyang persona. 100% God, 100% man. Nagkatawang tao. Sapagkat hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, ang Diyos naging tao. Kaya sabi ng Bible, whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Kaya nga po, hindi sa gawa mo, sabi ng Book of Ephesians, not in works, so that no one can boast. Now, marami ako nakikita ngayong mga Kristiyano, masyadong judgmental, masyadong imbis na mahalin ng mga sinners sometimes, parang nilalayuan mo sila. No, I mean, hindi ko sinasabing gayahin mo sila, but at least share them the good news. And the best way for that is to just share Jesus. Share Jesus. Tell them Jesus loves them. Mahal niya mga sinners. Hindi mo sila i-condemn. You don't have to condemn them because trabaho po ng Diyos yan. Kung ikaw pinatawad ka, nakaranas ka ng kapatawaran, so it's better to, practice the same thing that you receive from God. Forgiveness. Or should I say, share it also. Di ba? So wala tayong karapatang, Ngayon sasabihin niyo sa akin, pastor, marami pong masama sa mundo. Abay, talaga po. Alam niyo ngayon, as I observe, yung mga masama ngayon, parang ito na nagiging standard, ano? Yung mga liko, yung mga bagay na hinahatulan ng Bible, parang itong ginagawang standard ngayon ng mundo. Hindi na ako magbabanggit ng issue. Malamang kung lagi kayo sa social media, alam niyo yung sinasabi ko. No? Especially sa world of entertainment, sa mga celebrities. No? Hindi ko, kumbaga wala akong pakialam dyan. Hindi ko porte yan. No? Ang porte ko i-share si Jesucristo sa mundo.
No? But you don't have to, you know what? You don't have to judge those people. Ganun po silang umakma dahil hindi nila kilala si Lord. That's why we need to respond in love rather than condemning them. Kung hindi ka maintindihan ng mga unbelievers, well, magpasalamat ka kasi tupad na tupad sa iyo ang Biblia. Hindi ka nila naiintindihan kasi ang sabi ng Bible, those who are not spiritual, those who are not born again in that sense, hindi nila makakatch o hindi nila makukuha kailanman yung mga sinasabi natin, mga spiritual. I had been a lot. I've been through a lot of experiencing that. OMG. I too. As if I am the only one there na hindi ko maisingit ang pananampalataya ko dahil ang mga tao na pinupuntahan ko lamon na lamon ng sistema ng mundong ini. Mundong ito. Kaya I cannot speak out of my faith. Pero ang sinabi ko nila sa kanila, the only one who can save is Jesus. Mahirap po yun, kala nyo. It's a struggle also to go somewhere na makikita mo yung mga taong balot na balot ng ang mundo. Mundo sila di ba? All you have to do is to share Jesus. Pero ito naman sasabihin ko. Sa kahuli-huli ang hininga ba ng mga taong unbeliever niya, pag nakakilala sa Panginoon, katulad sila ng magnanakaw, masasave po sila. O ito naman po, punta tayo sa kabilang side. Yung mga alam nating mababait, yung mga mataas ang pag-estima sa, ang tawag doon, good manners and right conduct. Okay. It's so sad. Both of them are dead right now. Ito yung sinasabi kong experience ko kanina. Well, I'm very willing to share it with you because it's related sa topic. Kamag-anak namin, mga bilyonaryo sila. Bilyonaryo hindi lang po milyonaryo. I mean, yeah. Pero hindi naman namin gano'n nakakasalamuha. I don't care about their money. All I care is, ba't ako sumama dun dati? 2014 was the year. Because I just want to, first and foremost, gusto ko sila makabanding dahil, you know what, it's been quite a while. Pero sila raw, nagkita-kita sila ng mga kapatid ko, at saka mga magulang ko sa New York, sa Amerika, syempre, United States of America, okay. Nagkita-kita sila doon. Ayun, kumain daw sila sa labas. At ayun lang, hanggang doon lang. That was 2010 yata sila nagkita-kita. Then, nung umuwi sila ng Pilipinas, nagdesisyon din akong sumama para ma-meet ko rin naman yung mga ibang kamag-anak ko. Alam niyo po bang, ito yung naramdaman ko kanina, parang, alam mo darating sa inyo, parang feeling mo maliit ka. Yes, ito forgive me. Maski Kristiyano ka na, feeling mo, pag nakita mo mga elitista, mayayaman, parang darating talaga yung intimidation. Huwag tayong ipokrito. Darating talaga. I mean, we will somewhat, we will experience that. Do not get me wrong about this. Magpasalamat kayo sa akin. I am here to tell you the truth. Hindi ako plastic na tao. Dito po sa mga vlogs ko, narinig yung nagbe-burp ako lahat. Ano naman. But, hindi ayaw ko nag-e-edit. Ayaw ko. It's a waste of time. So, sasabihin ko po yung totoo. I feel, paano ko ba sasabihin kasi ito? Hindi ko makahanap ng sariling Sa Tagalog, hindi ko makahanap Pero sa English, out of place. Sa Tagalog, hindi ko makuha Gusto ko sa Tagalog ko sabihin. Yun, sa Tagalog, parang feeling ko, lugmok na lugmok ako. Parang doon. Parang nandun ka lang na lugmok ka, parang OP ka, out of place ka nga. Sabi ko na nga kanina, sa English, alam ko sa Tagalog, hindi ko makuha yung salita. Lugmok ka, nandoon ka lang, parang ine-etcha puwera ka. Totoo po yan, I feel that. Although, syempre, binati naman ako. Then, doon ko lang sinabi na ako'y born again kami. Sa pamilya namin, born again. Lahat po kami sa family namin, born again po. Born again pala kayo ngayon. Sila kasi nandun sila sa nakakandadong reel. OMG, nakakandado. Nung dumating nga yung pinaka-head ng religion nila, di ba? Parang Rome, dumating dito nung 2015 yata. Yung Pope, syempre. Talagang nandun sila. Mayayaman
Sabi ko, paano ko ba sasabihin to? Naglalabas na ako ng hinanakit, ano? Parang gano'n, parang na ano ako. Parang pag gano'n kasi, parang ma-out of place ka talaga. O, naitsapuera ka. Pero ganun pa man, hindi bali na. Dahil naiisip po nilang ang tunay na home natin ay ang langit, hindi po dito. O, ngayon po, tinamaan sila ng COVID magkasawa. They're both gone right now. Sa Amerika, namatay sila. Sabi ko, alam niyo, nung namatay po sila, nalungkot talaga ako eh. Lord, that should be my chance of introducing you to them. Then, right after ilang kung 2014 ko sila nakita, namatay sila 2022. After 8 years pala, matetegi na po sila ka. Kung hindi man lang ako nakabalik na. Kasi nagbalik-bayan din sila ng how many times dito. Pero hindi na ako, nagpunta at sumama to. Yeah, kaya mo na. Kasi ibang daigdig nila sa daigdig ko. Sa totoo lang. Pero, merong something sa akin na sana sinabi ko na nagpatotoo ako. Yan, share ko lang po sa inyo. Ngayon wala na po sila. And I know nasaan sila ngayon. Because nanangan sila sa... Alam niyo po bang itong mga ito talagang maano sa good manners and right conduct? Laging may po at opo yung mga anak nila. Although laki sa Amerika, nakakapagtagalog kasi. Hindi naman kasi sila yung mga tipo ng mga Pilipino na pag nasa Amerika, hindi naman nananagalog. Nananagalog sila matatas. Laging may po at opo. At yeah, you might feel a little intimidated kapag nakasalamuhan mo sila kasi nga yung lifestyle nila. Pero ngayon naalis na po sa akin yan nung lumalim ako sa Grace eh. Kasi ilang years ago na rin po yung 2014. Ayun. Ayun ang gusto ko sabihin. May mabait sa impyerno. May mga bad sa langit. Hindi ko sinasabing namatay silang bad. Ibig sabihin, at the end of their lives, they get to know Jesus. Alam niyo ba yun? Alam niyo, ito sasabihin ko po sa inyo. Si Michael Jackson, bakit niya siya hinuhusgahan, sabi ng iba? Yung ibang mga born again, nasa impyerno si Michael Jackson. Meron daw isang babaeng, anong tawag yun? Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng babae. Nakita rin niya si Michael Jackson, saka si Selena, doon daw sa impyerno pag pinapatugtog yun. So, hindi po totoo yun. Si Michael Jackson po, kung hindi ako nagkakamali, may kapatid siyang pastor. Marami silang magkakapatid, di ba? May kapatid siyang pastor. Imposibleng hindi siya puntahan ng kapatid niya habang nakaratay siya. Kasi nagkasakit si Michael Jackson eh. At balita nga po sa news, 2 weeks before his death, he received and accepted Christ. Naligtas siya? Yes, kung talagang bukal sa puso niya yung panalangin ng pagtanggap at pagkilala sa ginawa ni Jesus sa cross, na wala ng ibang daan, naligtas siya. Kaya itong sasabihin ko sa inyo, masyasyak kayo kung sino yung mga nasa langit. At the same time, sino yung mga nasa impyerno. Kaya huwag kayong pakatiyak dyan na parang husga dito, husga doon. Sana hindi tayo mapanghusga. Maalis natin yan, mga born again. No? Kasi alam naman natin, tayo ang asin at ilaw. Kung magsasalita ka ng mga pangit sa mga unbelievers, that would be Pero dito po sa channel natin, ini-expose natin yung mga mali. Pero yung tao, wag mong aanuhin hanggat maaari. Kasi love ni Jesus sa mga tao. Oo. Let us have the right approach. Kasi pag malalim ka na sa biyaya, tapos ganyan, na capable ka ng umintindi, anong tawag dito? Capable ka ng, mag-grasp o yun, capable ka ng lawakan ng unawa mo sa kanila. Alam mo yon, grace po yun, hindi galing yun sa'yo. Panginoong Jesus ang nagbigay noon. Kaya kung hindi ka pa ka-good vibes, I suggest maging ka-good vibes ka na by clicking that subscribe button. No? And thank you. And yan, ako po ay iinom ng mainit na tsokolate ngayong Thursday night ng gabi. So, tayo ay laging magpasalamat kay Jesus dahil tinapos niya na sa cross lahat
The only thing we can do right now is to rejoice and to wait for Him for the rapture. God bless po.